Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? So ito ngayon tayo sa napakaganda na naman na ating papakinggan po mula sa salita ng Diyos. Nandito po tayo, kung bubuksan po ninyo ang inyong mga Bible, ay nasa Tito chapter 3. Tito chapter 3, at napakahalaga po nito talagang pagtuturo sa atin ng Panginoon kasi yung chapter 2 ang naituro po sa atin doon ang wastong pamumuhay. So itong chapter 3, ito ay ang dapat na maging ugali ng mga Kristiyano. Sino po sa inyo ang Kristiyano? I believe lahat tayo ay Kristiyano. So ngayon, kung Kristiyano ka at ako din, ito ang dapat nating maging ugali. So pakinggan po natin. But before that, let's pray muna upang itulog po natin sa Diyos ang ating mga sarili at nang sa ganon ay lubos po itong maipaunawa sa atin ng banal na Espiritu at maintindihan natin kung papaano natin ito po maisasagawa bilang mga Kristiyano. So let's pray. Hallelujah. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nananampalataya na tulad ng iyong sinabi sa iyong mga salita, ikay naandyan, minamasdan mo kami, nalalaman niyo o Diyos ang aming mga ginagawa, wala pong lingid sa iyo, kaya amin pong isinusurrender sa iyo, Panginoon, ang aming buong buhay, buong pagkatao namin, Ama, at turuan niyo po kami ayon sa nais mo bilang maging ugali ng mga Kristiyano, dahil kami mga tagasunod ng Panginoong Hesus at itinuring niyo po kami, Panginoon, na mga anak. Kaya tulungan niyo po kami na maisabuhay kung ano ang nais niyong maging ugali namin, O God. Salamat po, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa lahat ng ito sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So ito ang dapat maging ugali natin, natin. Kaya nga sa pag-aaral natin laging tinuturuan tayo na ang sarili natin lagi ang susuriin kung ang mga pamumuhay natin ay nagmamatch sa Word of God. Tinuturuan po tayo ng salita ng Diyos araw-araw na talagang makalakad tayo ng may kabanalan tulad ng nais niya po sa atin. Dahil sabi po ng Ama ay banal siya, dapat tayong magpakabanal, lalo pat pinaintindi po sa atin na tayo nakipag-isa sa Panginoong Hesus. So ngayon, ito yung mga dapat ugali natin. Kaya individually, tayo po ay nagmamasid ng kanya-kanya nating buhay at nasusupil natin sa tulong ng kapangyarihan ng salitang ito, unti-unting nasusupil natin ang ating mga maling pag-uugali or anumang mali na hindi kinalulugdan ng Diyos. So ito na naman ang dapat na maging ugali ng mga Kristiyano. Sabi po dito, paalalahanan mo ang mga kapatid na magpasakop sa mga pinuno ng may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at laging maging handa sa paggawa ng mabuti. So ito po yung verse 1, na tayo mga believers, mga Kristiyano, nagkiklaim na mga anak ng Diyos, dapat tayo'y sumunod sa may kapangyarihan. Ibig sabihin magpasakop, kaya nga po may batas. Ito pinaunawa po sa atin. Kaya may batas dito sa lupa upang magkaroon ng kaayusan dito sa lupa, at may mga namumuno po na may kapangyarihan, mga batas na nagpapasunod upang maging maayos po ang paligid. So bilang mga Kristiyano, dapat tayong sumunod sa at pasakop sa mga pinuno ng may kapangyarihan. So ibig sabihin po nito, malinaw na ang patupad po dito sa mga batas sa lupa ay yung mga tama na batas na nagkukonek sa Word of God. Magpapasakop tayo doon kasi kailangan tayong sumunod. Pero pinaunawa din sa atin ang salita ng Diyos, kung ang pinapatupad na ng batas ay hindi na tumpak sa sinasabi ng salita ng Diyos, abay hindi po tayo susunod doon, di ba? Anong mga bagay na yun na hindi nakakalugod sa Panginoon? Napakalinaw po dito. Ang daming mga batas na ngayon na nilulunsad na mga oppose sa Word of God. So yun ang hindi po natin susundin. Kaya nga tinuturuan tayo dito na maging matalino tayo sa salita ng Diyos. Dahil ngayon maraming nilalabas na mga batas na bagong batas na
hindi sang-ayon ang Biblia. So yun po ang mga bagay na hindi natin susundin. Pero anything na makakapagpaayos ng lipunan o anumang mga bagay dito na dapat susundin po natin. Pasakop sa mga pinuno at may kapangyarihan. So ayan no, so kaya nga tayo ay laging nagbabasa upang naintindihan po natin ano ba yung mga batas ng Diyos. At ano yung batas na inilalabas sa nitong mga ibang mga salipunan na nag-uupos laban sa salita ng Diyos. So malinaw, God is supreme ang Diyos sa lahat. Ano po? At kapag ang pautos na ng lipunan or mga pinuno ng bayan ay oppose sa Word of God, yun po ang hindi natin susundin dahil mas makapangyarihan na dapat ang sundin natin above all ay ang salita ng Diyos. So ayan, malinaw. Verse 2, sabihin mo silang huwag magsalita ng masama laban kanino man. So malinaw po ito. Huwag magsalita. Kaya nga maging good example tayo. Dito po sa lupa, sundin natin ang batas. Ang mga batas na makakapagpaayos ng lipunan or makakapag-ayos ng kapaligiran. Sundin natin yan. Magpasakop tayo. At verse 2, sabi po dito, sabihin mo silang huwag magsalita ng masama laban kanino man. Tinuruan tayo bilang mga Kristiyano maging mabuti tayo sa lahat ng tao. Maging ito man ay mga hindi mananampalataya, lalo na tayo pasa sa mga mananampalataya, maging mabuti tayo sa lahat. Sabi dyan, be nice. Kumbaga, kasi nga, ang tinuturo sa atin dito, kawangis natin si Christ, yung ugali kumbaga yung kung anong klase ang image ng Panginoong Hesus, dapat yun ang makita sa atin, lalo pa tayo nakipag-isa sa Kanya, di ba? So yun yung mga ugali, kaya may magtuturo dito, huwag kang masyadong magaspang ang iyong pag-uugali, dahil napakalinaw po, nasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. Ano yung mga bunga ng Espiritu ng Diyos? Kahinahunan, di ba? Pag-ibig, pagpipigil sa sarili. Yan po yung mga parts, mga bunga ng Espiritu Santo na dapat yun ang makita po sa ating mga believer. At tulad ng nasabi ng salita ng Diyos, kaya natin itong kontrolin. Kaya nga, pagsusupil. Pinaunawa sa atin ng Espiritu ng Diyos na we can do all things through Christ. Ibig sabihin, magagawa natin nga ang lahat ng bagay na mapagtagumpayan sa pamagitan niya. So, ibig sabihin, habang tinuturuan tayo nito ng salita ng Diyos, kung paano tayo mamuhay, dapat babantayan natin din ang ating mga sarili. At kung may mga bagay na nakikita tayong sa mga pag-uugali na hindi maganda, ay supilin po natin yon. Napakalinaw. Supilin natin ang ating mga sarili and we have power. Sabi doon, tumanggap tayo ng espiritu ng kapangyarihan. Pag-ibig at pagpipigil sa sarili. That's the spirit na tinanggap natin. Kaya panampalatayan na natin yun at the same time, i-apply po natin sa ating mga sarili. So, sabihin mo silang huwag magsalita ng masama. Kahit pa nakikita mo na, tingnan niyo po, kahit nakikita ng masama ang tao o sino man, huwag tayong magsalita ng masama laban kanino man. Bakit? Kung titingnan po natin, ang Panginoong Hesus is a good example kung paano tayo mamuhay dito sa lupa. Ipinakita ng Panginoong Hesus ang perfect image bilang anak ng Diyos at nung siya po ay nasa katawang tao, na talagang kahit tinutulig siya, kahit ano pang ginagawa ng mga paratang sa kanya, ng mga Pariseo, hindi po siya nagsalita ng masama. So bilang mga Kristiyano, bantayan natin ang ating mga bibig, na ito'y hindi man lamang magbanggit ng masama. Masusupil kasi dati ang mga ugali natin talaga naman, di ba? Walang pakundangan tayo sa pagsasalita kapag galit kung ano-anong lumalabas sa bibig. Pero ngayon pinaunawa sa atin, isa tayong bagong nilalang, wala ang dating pagkatao, kaya itong mga bagay na ito ay hindi ito dapat namumutawi sa ating mga bibig, ang masasama. Masasamang salita, hindi ito dapat namumuhay. At kung maalala po ninyo, nagre-represent tayo, naintindihan natin nung nabasa natin, na kaya natin ginagawa ito upang walang maibato ang mga unbeliever laban sa mga Kristiyano. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay iniingatan natin. Ang sabi doon, upang walang masabi
sa salita. Hindi yung kumbaga nagkiklaim na Kristiyano pero ang bunganga hindi mapigil. So ang napupulaan po ay ang pagiging Kristiyano. Tulad ng pinaunawa sa atin, ang Diyos ay banal, hindi siya dapat madawit dahil sa gawa nating masama. Kasi kapag nalaman ng mga unbeliever, especially po, na nalaman ng mga Kristiyano ang isang tao, and then nakita na ang bunganga niya wala pang kundangan pagsalita, masama ang mga lumalabas, anong sinasabi? Ay, naturingan pa man niya na Kristiyano, pero ang sama ng ugali. So, lagi pong nakakabit yung pangalan, or ang salita ng Diyos, o ang pangalan ng Diyos, nadadawit dahil sa ating ginagawa. Diba? Kaya tinuturuan tayo sa pamumuhay na hindi dapat mabahiran, hindi madawit ang pangalan ng Diyos sa ating mga maling gawa. Kaya tinuturuan tayo, kung tingnan niyo po kung makikita ng tao, malaman ng tao na ikaw ay mabuti, mahinahon ka magkipag-deal sa mga tao, walang masasamang pananalita na lumalabas sa iyong bibig, and then later on madiscover nila na ikaw pala ay believer, lalo pa na nakikinig ka ng salita ng Diyos, anong sasabihin nila? Ay, no wonder, kaya yan mabait, kaya yan ganyan, kaya yan mapagpamahinahon, kasi Kristiyano yan. Diba? So yun po ang dahilan bakit tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na maging maayos ang ating pamumuhay, dahil sa salita ng Diyos upang hindi ito mapulaan. Kaya nga makakakita po tayo pag mga masasama ang ugali ng mga hindi nababago. Anong sabi? Naturingan pa man dyan ng simba-simba, ang ugali ang sama-sama. Kita niyo po yun? Nagiging pangit ang image ng isang Kristiyano kung ang isang Kristiyano hindi sinasabuhay ang kanyang napapakinggan. So, kailangan, dahil mahal natin ang Diyos, hindi dapat mapulaan ang Word of God dahil sa ating mga masamang pananalita. Kaya tinuturuan tayo dito maging maayos tayo. Huwag tayong, sabi dyan, huwag tayong magsalita ng masama laban kanino man. Laban kanino man. Even you don't know the people. Kahit hindi siya believer, kahit pa sino yan, huwag tayong magsalita ng masama. Tulad ng nabanggit ko pa lamang, kasi iniingatan natin ang image dito ng Diyos, madadamay kapag ang sasama ng ugali, tapos naturingan ka pa man din na Kristiyano. So yun ang inaano natin, at sa pagsunod natin sa Diyos, dahil iniingatan natin ang salita ng Diyos, yun po ang nagpapabanal sa atin, yung pagsunod dito. 'Di ba? Sinusunod natin kasi ayaw natin siyang madungisan, ayaw nating madawit ang kanyang pangalan na mapulaan dahil sa ating gawa. Kaya kumbaga tinuturuan ng ating mga sarili na supili natin ang mga maling gawa. Alam naman po natin kung ano ang mga lumalabas sa ating bibig. So ngayon na natuturuan tayo ng Word of God, abay unti-unting kinokontrol natin kasi meron tayong espiritu ng pagpipigil sa sariling tinanggap mula sa Espiritu ng Diyos. So, ayan At sabi pa dito, umiwas sa pakikipag-away at maging mahinahon at magalang sa lahat. Yan po ang Kristiyano. Kung Kristiyano kang nakikinig, ako din Kristiyano, pagtuturo po ito sa atin na umiwas daw tayo sa pakikipag-away. Kasi again, ang image ni Christ, iniiwasan nating madawit ito na mapulaan dahil sa ating mga gawa. So umiwas sa pakikipag-away at maging mahinahon at magalang sa lahat ng tao. So, hindi ka lang magiging magalang sa best friend mo, hindi ka lang magiging magalang sa gusto mong tao at masama ka doon sa hindi mo gusto. Hindi ganun po ang ugali dapat ng Kristiyano. So, napapractice natin ito po, habang pinapakinggan natin ito, ulit-ulit nating binabasa, na i-exercise po natin kung papaano ito. At habang ginagawa natin ito, sinusupil natin ang sariling buhay, doon po nalulugod ang Diyos at doon tayo tinutulungan dahil kalooban ng Diyos ang desire natin na mabago ang ating mga pananalita at ang ating pamumuhay. So, wag daw makipag-away. Imagine niyo po yun, kung ang isang Kristiyano pala away at walang pakundangan sa pagsasalita, ano ang mapupulaan?
banggit na naman, Kristiyano pa man yan na naturingan. Connected na naman doon sa pagiging Kristiyano. So, laging dawit ang banal na salita ng Diyos na kung tutusin banal, hindi pwede itong madawit sa ating mga mali. Kaya doon po. Kaya tayo tinuturuan. Kung mahal natin ang Diyos, sabi ng salita ng Diyos, kung mahal natin ang Diyos, susundin natin ang kanyang mga utos. And I believe mahal natin lahat ang Diyos. Kaya nga tayo nakikinig ngayon dahil we love God. So ngayon, ito po yun ang susundin natin. Huwag, kumbaga, umiwas sa pakikipag-away at maging mahinahon. Mahinahon, ibig sabihin, kahit alam mong tama ka, magkalma ka lang. Huwag kang nambubulyaw para ipakita mo lang na ikaw ay tama. Hindi ganon ang Panginoong Hesus. Nung siya po ay tinutuligsa, mahinahon siyang nakikipag-deal po, pinapaliwanag, siyang nangangaral, may kahinahunan. So bilang mga nakipag-isa kay Christ, ito po din ang dapat nating maging ugali, na umiwas sa pakikipag-away at maging mahinahon. Alam niyo po, sa totoo lang talaga ang Holy Spirit tinutulungan tayo ng ganito. Kung talagang ang desire natin makasunod sa kanyang kalooban, makikita mo habang pinapractice mo po ang bagay na ito, unti-unti mamamaster mo ito hanggang sa mga nakaka-encounter ka ng mga tao na mga minsan talagang gustong pag-initin ang dugo mo, gustong anuhin talaga ang bibig mo, pero pag naalala mo ito, hindi ko pwedeng suwayin ang Diyos dahil mahal ko ang Diyos at napakabuti ng Diyos. So, bigla mong ikakalma ang sarili mo. So, kaya ito po sabi dyan, huwag tayo makikipag-away at maging mahinahon sa lahat. Lahat, walang pipiliin. Huwag ka lang maging mabait sa gusto mong maging mabait ka. Lahat ang bilin dito, lahat. Maging mabuti tayo sa lahat dahil sa tayo po ang nagre-represent ng salita ng Diyos. We are the body of Christ. Na dapat hindi tayo maging palalo. Tulad ng sabi ko dito, kahit alam mong tama ka, huwag kang mangbubulyaw, kundi maging mahinahon ka at magalang sa lahat ng tao. Lahat. Kahit pa sa tingin mo hindi ka ibig-ibig, maging mahinahon ka kasi gagawin mo yon dahil ito ang utos ng Diyos. At dahil mahal natin ang Diyos, susundin natin ang kanyang mga utos. Verse 3, noong una tayo rin mismo ay mga hangal. It's true, tayo man din ganito. Lalo pa kung alam mong tama, oh my gosh, hindi ka magpapatalo. Talaga naman, susugurin mo pa yung bahay ng kinakainisan mo. Pero bilang mga believers, mga Kristiyano, binago tayo ngayon ng Diyos. Hindi dapat na ito ang nakikita sa atin. At kapag nakita ito ng tao sa atin na ganito na tayo nababago, doon nila napapatunayan na totoo nga at may kapangyarihan nga ang salita ng Diyos na ating binabasa at ito ang magiging dahilan na sila man din ay maakay po natin. So napakalinaw, Sabi dito, noong una, tayo rin mismo ay mga hangal, hindi masunurin, naliligaw at naging alipin ng makamundong damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Aminado ako dito. At I believe lahat tayo dito. Guilty tayo sa bagay na ito. Noong una, yan ang sabi, noong mga old life natin, tayo totoo po, mga hangal. Mga hangal, ibig sabihin kasi ng hangal, alam ng mali, patuloy ginagawa. Yan po ang pagpapaunawa sa atin. Ano yung hangal? Nandyan sa kawikaan. Ang mga hangal, alam ng mali, patuloy ginagawa ang mali. Pero ang totoong matalino, sinusunod niya ang tama. So ngayon, dati tayong mga hangal, sabi dyan, noong una, tayo rin mismo ay mga hangal, hindi masunurin, naliligaw, totoo po ito, naliligaw at naging alipin ng makamundong damdamin sa lahat ng uri ng kalayawan. Wala tayong pakundangan, magpasasa, wala tayong pakialam, kahit alam ng masama, patuloy nating ginagawa. Yun po tayo noon. Totoo to. Totoo po ito. Sabi dyan, naghari sa atin ang masasamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapuutan ng iba at sila'y kinapupuutan din natin. Diba? Yun yung mga umairal sa ating mga puso noon. Ito nga, totoo po ito.
Tutong ito na ganito tayo dati. Kapag galit sa atin ang ating kapwa, mas lalo din tayong galit. Wala tayong pakialam. Ang sabi pa natin, hindi kita mapapatawad. Wala akong pakialam sa'yo. Mga ganun bang mga reason? Pero nung naintindihan natin ang salita ng Diyos, unti-unting binago ng Diyos ang ating puso at mismo tayong nakakita ng ating mga sarili na nabago. May nabago at patuloy tayong binabago habang pinapakinggan po natin ang salitang ito. So malinaw po ito ang mga dapat hindi na makita sa ating mga dati nating buhay. Ito po ulitin ko, ito ang dati nating buhay. Nung una tayo rin mismo ay mga hangal, hindi masunurin, naliligaw, at naging alipin ng makamundong damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masasamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapuutan ng iba at sila'y kinapuutan din natin. Kaya nga ang dami nating kaaway noon, wala tayong pakialam, lalo pa kung alam mong tama ka, ay hindi ka magigibin. Diba? At minsan naman, kahit alam mong mali ka, paninindigan mo ang tama na kahit hindi naman totoo dahil lang sa pride. So yan yan yung old life natin na pinapaliwanag dito. Ngunit nang ito na tayo ngayon, ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. So napakalinaw. Ito yon na pinapaunawa sa atin. Ano bang meaning ng mabubuting gawa? Diba noon, may mga mabubuting gawa tayo noong panahon. Tumutulong tayo sa mga gusto nating tulungan. Meron tayong, kumbaga nakakita tayo ng matanda na nakatayo sa bus, ibibigay natin ang ating upuan. Maraming mga gawang mabuti noon. Pero nakakatulong tayo ng magawang mabuti, pero ang puso natin hindi nababago. Ang ating mga pananalita noon ay masasama, may kalaban tayo, may kaaway, pero gumagawa tayo ng may mga mabubuti tayong ginagawa, 'di ba? Maraming mga ginagawa ng mabubuting gawa, pero yun na nga, mayroon tayong masasamang pag-uugali. Kaya itong tinuturo dito na ngunit, sabi dyan, nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. So, kinahabagan tayo. Yung habag na yun, sabi dito, tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipinanganak na muli at magkaroon ng buhay. So, malina, una, kasi ang mabubuting gawa, halimbawa, nag-donate ka, mabuting gawa yan. Nagbigay ka ng tulong, mabuting gawa yan. Pero, ang sinasabi dito, yung mga gawa na yun, pero may masasama pa rin sa ating puso. Yung kalayawan, makamundong mga layaw, mga sinabanggit dito, mga damdamin na mga masasama o pagkainggit sa kapwa. So, ibig sabihin, kahit ikay tumutulong, mayroong masama ka pa rin dito kasi kapag galit ang kapwa mo, galit ka rin. Kapag may nasabing hindi mo gusto, sasabihan mo rin ng masama. So, ibig sabihin, kahit ikay gumagawa ng mabuti, hindi ka talaga 100% nakatanggap-tanggap sa harapan ng Diyos dahil may mga umiiral pa rin sa'yo na mga hindi maganda katulad ng sinabi dito. Ngayon, dahil sa habag ng Diyos, katulad ng pinaunawa dito, dahil iniligtas tayo hindi dahil sa ating mabuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin, tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu, which is the Spirit. Yung Holy Spirit na ito, siya ang nagtuturo sa atin ng tamang gawin. Yan yung work of the Holy Spirit na tinutukoy po dito, Kasi ang Espiritu ng Diyos, nung tinanggap natin si Kristo at pinaniwalaan natin,
pinanampalatayanan natin na tayo'y nakipag-isa kay Christ, pinaniwalaan natin na tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, and by faith, ito po, at ito nga, nagpabautismo tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, tumanggap tayo ng Espiritu Santo. Ano po? Pinaunawa dito. At itong Espiritu Santong ito, totoong hindi lamang ito sabi-sabi, dahil totoo na nung tinanggap natin si Christ at katulad ngayon, may Espiritong nagsasalita sa atin at tumutulong sa atin na maiwasan ang mga bagay na masama. Meron na tayong conviction. That's the work of the Holy Spirit na nagpapabanal sa atin. Halimbawa na rin, dahil ang Espiritu ng Diyos ang tagapagturo sa atin ng mga bagay na sinabi ng Panginoong Hesus. So halimbawa ngayon, nagbabasa tayo ng salitang ito po. At alam natin ang salitang ito ay kinasihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Pinaniwalaan natin, kaya habang binabasa natin ang Word of God, tinutumbok talaga nito ang ating pagkatao, 'di ba? Katulad ng sinabi nung isang araw, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos ng kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway ng kamalian, sa pagtutuwid, sa likong gawain, sa pagsanay para sa matuwid na pamumuhay. So ito po ang trabaho ng Holy Spirit na ating tinanggap. Kaya maintindihan natin, dahil noon wala tayong alam eh. Kaya nga kahit mabuti ka pa, gumagawa ka ng mabuti, di ba? Yun nga, nabanggit ko, tumutulong ka sa mga may lumapit sa'yo, nangangailan ng tulong, tumulong ka. Ano man kakayahan mong tumulong ka. Gumagawa ka ng mabuti. Pero ang puso mo ay hindi nababago. Katulad ng sabi diyan, kapag may galit sa'yo, galit ka rin. Kapag may nagalit na sa'yo, mambubulyaw ka. Lahat ng mga uri ng kalayawan ng mundo na ng desire. So, ibig sabihin talaga po, kahit mabuti ang gawa na yun, hindi yun makakapagligtas. Kundi itong banal na Espiritong tinanggap natin na siyang nagtuturo na sa atin ng pamumuhay, tamang pamumuhay. Malinis ang puso at yun po ang ating nagagawa sa pagsunod sa salitang ito, yun ang makakapagligtas sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na siyang nagtuturo sa atin ng tamang pamumuhay, tamang pananalita, tamang pag-iisip. 'Di ba? Kasi marami po na mga gumagawa ng mabuti na masasama ang ugali. 'Di ba? May may pera ka lang, gusto mong mag-donate sa charity, mabuting gawa po 'yan. Mayaman ka, may pera ka, punta ka sa ospital, magbigay ka doon sa mga taong mga may sakit na hindi makabili ng gamot, mabuting gawa 'yan. Pero ang puso ng tao na 'yon, masama pa rin dahil nandun pa rin ang makamundong mga pamumuhay, mga panlalait o anumang mga ginagawa na hindi nakalulugod sa Diyos. So po ito pong tinuturo sa atin, ngunit nang tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos, sabi diyan, ito po ang sabi dito, ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, tinutukoy Panginoong Hesus, iniligtas niya tayo hindi dahil sa mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Nung tayo makasalanan, kinahabagan tayo. Kinahabagan tayo. At ito po, at sabi di tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yan po, ang Espiritu Santo ang nagtuturo sa atin na layuan ang mga dating ugali natin katulad ng nabanggit dyan, nung mga nauna. Tayo mga makamundong damdamin, mga kalayawan, masasamang isipan, pagkainggit, pagkapuot sa kapwa. Yan po yung mga binago ng Holy Spirit sa atin. Kasi marami nga, tulad ng sabi ko, maraming gumagawang mabuti pero ang puso ay hindi nababago. Pero dahil sa Holy Spirit nating tinanggap, tayo iniligtas niya, sabi dyan, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, which is the fruits of the Holy Spirit na pinaunawa sa atin, mga pagpipigil sa sarili, kahinahunan, pag-ibig, kababaang loob, diba? Mga ganyan, So yan, ayan ang fruits of the Holy Spirit at ito ang tumulong sa atin, sabi dyan. Kundi dahil sa kanyang habagsakit sa atin, tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipanganak na muli.
Yan yung tinatawag na born again, na hindi naiintindihan ng karamihan. Ang akala nila pag sinabing born again, bagong relihiyon. Pero ang tinutukoy na bagong na ipinanganak na muli, ibig sabihin kinalimutan mo ang old life. Nag-restart ka sa panibagong buhay. So yan po ang trabaho ng Holy Spirit sa atin, ano? Na tinuturuan tayo kung papaano tayo mamuhay na nakaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya napakahalaga na lagi tayong naka-abide dito sa salitang ito po, na siyang nagtuturo sa atin katulad ngayon, ano ba ang dapat nating maging ugali bilang mga Kristiyano. Ano? So napakalinaw. Ipinanganak na muli sa pamagitan ng Espiritu na naghugas sa atin upang tayo'y ipinanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. So malinaw. Ano po? Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus upang tayo'y maging matuwid. So, napakalinaw. Kaya nga, nung pinaunawa sa atin, ano ba ito? Hindi ko ito maintindihan. Pero nung pinaunawa, ito si Kristong banal, tayo itong makasalanan, pinatawad ni Linis, at nakipag-isa tayo sa Diyos, sa Panginoong Hesus, nakipag-isa tayo sa Panginoong Hesus. Kaya tinuruan tayo ngayon na nakipag-isa tayo kay Kristo Hesus. Magagawa nating mapagtagumpayan ang lahat ng bagay sa sanlibutan, hindi ito sa pamamagitan ng ating lakas, kundi sa pamamagitan ng ating pananampalataya, meaning ng pananampalataya. Katulad nitong binabasa natin, sinusunod natin ang kanyang mga salita, dahil ang lahat ng salitang ito po ay pagpapabanal. Tulad ng sinabi dito, upang tayo'y maging matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo'y maging tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. So napakalino, kaya habang nagbabasa tayo dito, hiniling natin ang pagtuturo ng Holy Spirit, kino-convict ng Holy Spirit ang ating puso kung ano ang dapat at nakalulugod sa Diyos, at ganun din, kino-convict tayo ng Holy Spirit, pinapaalalahanan tayo ng Holy Spirit ayon sa ating nababasa kung ano ang mali na dapat layuan. So it's all about the Holy Spirit na tumutulong sa atin kaya tayo napapabanal. Amen? So ngayon, mapagkakatiwalaan ang aral na ito. Totoo po, kaya nire-remind ko lagi ang lahat. Chapter by chapter, continuous non-stop. Dahil habang patuloy nating binabasa, lagi tayo nare-remind. At dito tayo patuloy natuturuan kung ano ang tamang pamumuhay. Diba? Kaya sabi dito, mapagkakatiwalaan ang aral na ito, kaya't ang nais ko'y buong tiyaga mong ituro sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti, na siyang karapat-dapat kapakipakinabang sa mga tao. Iwasan mo ang mga walang kabuluhang pagtatalo. Ayan, bilang mga believers, porque alam na, wag mong, sabi po dito, ano? Iwasan mo ang pakikipagtalo. Kasi hindi yan nakakapagdulot na maganda, bagkus nakakapagdulot lamang ng kasalanan sa mga taong nakikinig. Bakit? Kasi kung pareho nagsasabing Kristiyano, sila lang nagtatagisan ng galing. Lumalabas na yung mga ugali, nagbubulyawan na or nanggagalaitin na dahil idinidiin na siya ang tama. Anong nangyayari? Nagagalit, nakakaramdam na ng galit, at yung mga nakikinig or nanonood, natitisod. Dahil ang isang Kristiyano, malinaw, huwag tayo makipagtalo. Ang salita ng Diyos, hindi ito pinagtatalunan. Ibinigay ito ng Diyos upang ituro sa tamang pamumuhay. Turuan tayo ng tamang pamumuhay. Pero may mga taong nagpapakitang gilas, galing, na sila lang ang ligtas o sila ang katotohanan, kaya mahilig silang makipagdebate. Ang Espiritu ng Diyos na itinuro sa atin ay kahinahunan. Peacemaker ang Holy Spirit. Pinagkakasundo niya ang lahat. Hindi ito binabahabahagi. Ano? Hindi ito nagkakaroon ng mga division. So yan po ang lagi nating tandaan. Kung Kristiyano tayo, huwag tayong makikipagtalo. Tapos sabi dito, iwasan mo ang mga walang kabuluhang pagtatalo, ang di maubos-ubos na talataan ng mga ninuno at ng mga away at alitan tungkol sa kasulatan. Ayan, hindi po nakabase ang kaligtasan na ikaw ay sa ulado mo ang Biblia.
Pinaunawa sa atin, hindi porke alam ng tao ang Biblia ay sinasagawa niya na ang kalooban ng Diyos. Kaya tinuturuan tayo dito ng tamang pamumuhay. Dahil marami dyan na nagpapakitang magaling sila at alam ang Biblia from Genesis to Revelation, pero hindi makita sa kanilang pamumuhay ang kapangyarihan ng salitang itong kanilang ipinapangaral. Kaya tinuturo sa atin bilang mga Kristiyano, make sure na maging maingat ka sa iyong pamumuhay upang hindi ka mapulaan ng mga unbeliever. Hindi ka masabihan na ang ugali mo ang sama, ang ugali mo ganun, ay ikaw pa man din, ay alam mo ang salita ng Diyos. Hindi dapat mangyari yun. Kaya tinuturuan tayo kung paano natin susundin ang pagiging Kristiyano. Ano ang mga ugali dapat? Mahinahon, hindi nagsasalita ng masama laban kanino man, at hindi nakikipagtalo. Kahit pa sabihin nilang alam nila ang Biblia, alam na huwag kang makikipagtalo dahil hahantong lamang yan sa alitan. Sila yung mga taong naghahanap, yung mga ginagamit ng kaaway upang magkaaway-away. Sila po ay hindi tunay na mga tagapagturo dahil ang tunay na tagapagturo dapat nasa kanila ang banal na Espiritu ng Diyos na nagbibigay ng kapangyarihang magpigil sa sarili. So ito po sabi dyan, huwag makipagtalo sa hindi matapos-tapos na talaan ng mga ninuno at ng mga away at alitan tungkol sa kautusan. Tulad ng sabi ko po, kapag may nagpapakitang gilas, nasabi na sila'y alam ang Biblia at gusto lang makipagtalo, huwag po kayong makipagtalo dahil tulad ng naunawa natin, ang kaligtasan natin ay nakasalalay sa ating pamumuhay kung paano natin sinusunod ang salita ng Diyos. Hindi ibig sabihin na sa ulado ang Biblia, alam ang verse by verse ay ligtas na. Hindi doon nakabase, ang salita ng Diyos. Hindi doon nakabase ang kaligtasan, kundi nakabase ang salita ng Diyos kung ina-apply natin ang ating natututunan ayon sa kalooban ng Diyos na nais niya tayong mapabanal. So, katulad ng sabi dito, ang salitang ito ay maasahan dahil ito ay nagtutuwid sa atin sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob. Tayo'y maging tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. Kaya sabi dito, mapagkakatiwalaan ang aral na ito. So, walang nakikipagtalo. Sino man sa inyo ang nakikipagtalo pagdating sa Biblia, kahit alam nyo ang Biblia, huwag kayong makipagtalo. Kung gustong ipaliwanag, ipahiliwanag mo ito ng may kahinahunan. Ngayon, ang pinapaliwanagan mo, hindi pa rin nakikinig, itiko mo na ang iyong bibig. Useless ang effort mo na magpaliwanag kung ang gusto ng kausap mo ay makipagtalo lamang. Yung mga kasaysayan, mga ninuno, kung ano-anong mga talataan, sabi dyan, tungkol sa kautusan, hindi dapat ito pinagtatalunan dahil hindi ito related sa salvation. Okay? Hindi ito sa patagisan ng galing, kundi ang gusto ng Panginoon, makita tayong lumalakad ng may kabanalan ayon sa kanyang kalooban. So ito po, mga Kristiyano, iwasan ang pakikipagtalo. Wala tayong dapat pagtaluhan sa bagay na ito dahil ito ay ginagamit ng Diyos para baguhin ang ating buhay. Okay? So next, ito po, ang mga ito'y walang pakinabang at walang halaga. Yan po yung mga nakikipagtalo. Sabi diyan, iwasan mo ang mga walang kabuluhang pagtatalo, ang di matapos-tapos na talaan ng mga ninuno at ang mga away at alitan tungkol sa kautusan. Ang mga ito'y walang pakinabang at walang halaga, kaya itigil, huwag tayong makipagtalo. Kung sila'y magaling, ay di magaling na, basta huwag tayong makipagtalo. Kasi tulad ng naunawaan natin, si Lord nakatingin sa ating puso, hindi sa kung ano mang alam mo ang salita ng Diyos. Kung ang totoong marunong na alam ang salita ng Diyos, isinasabuhay niya ang kanyang natututunan. So, okay. So, verse 10. Pagkatapos mong sawayin minsan o makalawa, iwasan mo na ang taong iyon pagkatapos mong sawayin minsan o makalawa, iwasan mo na ang taong lumilikha ng pagkabahabagi. Iwasan po natin yung nagdudulot ng division. Hindi maganda po.
Kasi ang malinaw, iisang katawan tayo kay Kristo, hindi tayo dapat nag-aaway-away. As a one body of Christ, dapat ito po ay nagkakaisa kasi we receive one spirit, na siyang nagtuturo sa atin ng tamang pamumuhay. Kaya mga taong nagkukos ng mga pagkabahabahagi, iwasan daw. Matapos mo dyan sawayin, makalawa, iwasan mo ang taong ito. Dahil alam mong ang ganyang tao ay masama, at ang kanyang sariling mga kasalanan ang nagpapakilalang siya ay mali. So, di ba? Kaya nga tulad ng sabi ko po, kahit anong sabi mong magaling ka sa Word of God, kung pinabubulaanan ito ng iyong gawa, useless po ang iyong nalalaman na salita ng Diyos. Dahil katulad ng sabi dito, ang kanyang sariling mga kasalanan ang nagpapakilalang siya ay mali. So be careful tayo ngayon, naturuan tayo, itong dapat maging ugali natin, maging mahinahon, wag nakikipagtalo, wag magsasalita laban sa masama, magpasakop tayo sa may kapangyarihan. Ito po yung mga makikita sa atin dito sa lupa ng ating kapwa. So, bilang Kristiyano, ito ang ating tatak na dapat nakikita. Hindi yung mga masasamang ugali. Tandaan natin, dala-dala natin ang pangalan ng Panginoon as a Christian, wag iyong mapulaan dahil sa ating gawa. Amen? So, ito pong basahin ko lang po ang pangwakas. Sabi dito, pangwakas na paalala. Ito po ay patungkol na po ito sa kanilang mga bilin sa kasamahan. Papuntahin ko riyan si Artemas o Tikiko. Pagdating nila diyan, pilitin mong makapunta sa Nicopolis. Doon ako magpapalipas ng taglamig. Sikapin mong mapadali ang paglakbay ni Apolos ng abogadong si Sinas. Tiyakin mong hindi sila magkukulang sa anumang pangangailangan. Turuan mo ang ating mga kapatid sa pamananampalataya na ilaan ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti upang makatulong sila sa mga nangangailangan at maging kapaki-pakinabang. Kinukumusta ka ng mga kasama ko rito, ikumusta mo rin kami sa lahat ng kapatid sa pananampalataya na nagmamahal sa atin. Naway, sumainyong lahat ang kagandahang loob ng Diyos. Amen. Supurin po ang Diyos. So, okay? Ang ating pinakaano dito, ang ating mga sarili, bantayan natin kung ito ba ay nagmamatch dito sa Word of God. At kung may mga nakikita tayong mga pag-ugaling lumilitaw, abay supilin po natin ang ating sarili at may kapangyarihan tayong tinanggap galing sa Espiritu ng Diyos na pagpipigil sa sarili. So anyway, God bless everyone. Bye-bye hanggang sa sunod na Sunday uli. God bless. Bye-bye.